Sa kalagitnaan ng Abril 1906, ay dose-dosenang dalaga ang bigla nilang nawala na parang bula sa bayan ng Marrakesh sa Morocco. Nagsimula sa 10 dalagita ang napabalitang nawawala. Sinubukan ng mga kapulisan na halagugin ng buong bayan, ngunit walang bakas ng mga ito ang kanilang natagpuan. Hindi nagtagal ay tumaas na sa 20 ang bilang hanggang umakyat na ito sa 30. Ang pamilya ng isa sa mga dalagang nai-report na nawawala ay napabalitang huling biktima sa loob ng 2 linggo ay natuntun sa bahay at tindahan ng manunulat na si Haj Mohammed Masfewi. Bukod sa pagsusulat, ay isa ring tagagawa ng sapatos si Haj Mohammed Masfewi. Tinatayang nasa 60 na ito at nakatira kasama ang isang babaeng nagngangalang si Ana Rahali na 70 anyos na. Nahuli ang mag-asawa at dinala sa presinto. Sinasabing dumaan sa matinding torture at pagpapahirap si Ana kung saan siya napaamin sa krimeng kanilang ginawa. Ayon dito, ay kapag nagpunta ang mga babaeng customers sa kanilang tindahan upang magpagawa ng letra, ay binibigyan niya ito ng alak na may halong pampatulog. Kapag nakatulog na ang mga ito, doon na sila pinagnanakawan ni Miss Fewi at di kalaunan ay pinapatay. Pinagpipira-piraso ang mga bahagi nito at inililibing sa iba't ibang parte ng kanyang bahay. Ang iba naman ay nakalibing sa kanilang bakuran. Namatay si Ana Rahali sa pagtotorture samantalang nakaligtas naman si Miss Fewi na tinaguriang arch killer ng Marrakesh. Nung unang panahon ay sikat ang pagpako sa krus bilang kaparusahan sa mga ganitong klase ng krimen. Nahatulan si Miss Fewing maipako sa krus noong May 2, 1906, ngunit nakialam ang mga banyagang diplomats at sinabing hindi makatao ang kaparusahang ito. Araw-araw ay nilalatigo siya ng may tinik na akasya ng 10 beses. Pagkatapos ay binubuhusan ng suka at langis ang kanyang likuran para makayanan ang panlalatigo kinabukasan. Hindi nakitaan ng pag-iyak si Miss Fewi kahit gaano kasakit at kahapdi ang mga natatamong latay. Ngunit makalipas ang ilang linggo ay unti-unti siyang nanghina. Hindi namang pumayag ang mga taong bayan na basta na lang itong mamatay ng ganoong kadali. Kaya inutos ng sultan na agad padira ng buhay si Miss Fewi sa plaza noong June 11, 1906. Ang tawag sa prosesong ito ay ang immurement, kung saan inilalagay sa maliit na espasyo ang isang tao na sakto lang sa kanya ang laki at saka pinapadira ng buhay. Hahayaan itong mamatay sa gutom at pagkauhaw. Ang parusang immurement ay popular noong unang panahon, pero ang pinakaunang beses na ginamit ito ay noong Holy Roman Empire. Ang mga madre o magmamadre na lumabag sa kanilang chastity vows ay inililibing din ng buhay. Ginamit din ito ng mga Persian para parusahan ng mga magnanakaw sa kanilang bansa. Pero bukod sa capital punishment na immurement, ay ginagamit din ito bilang alay ng ibang kultura para masiguradong matibay ang isang estruktura o ang isang gusali. Mabilis na kumalat ang balita patungkol sa pagpapader ng buhay kay Miss Fewi. Sang-ayon naman ang mga taong bayan sa kaparusahang ito dahil sa bigat ng krimeng kanyang nagawa. Sa araw ng kanyang kaparusahan ay libo-libo ang mga nagtungo sa plaza. Animoy nasa picnic ang mga ito na may bitbit pang mga pagkain at kanya-kanyang pili ng magandang pwesto. Humukay sila ng 2 talampakan ang lalim at 2 talampakan ang lapad.
Ang pader naman ay may taas na 6 na talampakan. May mga bakal na rehas na nakakabit sa gilid para makasiguradong hindi makakaalis si Miss Fairy habang pinapadiran. Samantala, walang kaalam-alam si Miss Fairy sa kanyang nalalapit na kapalaran. Umalis siyang inaakalang normal na araw lang ito ng paglalati ko sa kanya. Ngunit nang makita ang pader ay agad itong umiyak at nagmakaawa. Maririnig naman ang sigawan ng taong bayan na walang awa at sobra ang galit kay Miss Fairy. Habang nakakadena sa kanyang magsisilbing huling hantungan, ay panay naman ang pagmamakaawa ni Miss Fairy. May isang lumapit sa kanya at nagbigay ng isang tinapay at tubig. Pagkatapos noon ay nagpatuloy na ang mga gumagawa ng pader hanggang hindi na makita pa si Miss Fairy. Sa loob ng 2 araw ay narinig ang sigaw at pagmamakaawa ni Miss Fairy. Ngunit pinagtatawanan lamang siya at hinahamak ng mga taong bayan hanggang sa humina na ang kanyang pagsigaw. Di kalaunan ay tuluyan lang nanahimik si Miss Fairy. At noong June 13, 1906 ay idineklara na ngang patay ang arch killer ng Morocco. Masyadong mabigat ang krimen na nagawa ni Miss Fairy na pumatay ng 36 na babae sa loob lamang ng 2 linggo. Tinatayang nasa 2 o 3 ang pinapatay niya sa isang araw. Para sa inyo, tama lang ba o karapat-dapat lang ba ang naging kaparusahan kay Haj Muhammad Miss Fairy? Ano kaya ang pakiramdam kung ikaw ang nasa kanyang kalagayan? Makukulong sa isang maliit na espasyo na walang lagusan at walang hingahan, naghihintay ng iyong kamatayan. Isa na naman pong true thriller story ang ating natunghayan dito sa Goonie Haunted Files. Kung meron po kayong nais maitampok sa susunod na episode, i-comment nyo lang po yan sa baba at malay nyo mapili natin at magawa ng research at magawa ng video at mai-upload next Thursday sa Thursday Thriller Story dito po sa Goonie Haunted Files. Muli maraming salamat and God bless you.